kay VP Sara. Nag-aatrasa na raw po. Ito po ay mula po sa politiko na may-ari din po ng bilyonaryo. Parang isang ano lang 'to, eh, isang kumpanya lang po 'to, yung Bilyonaryo Channel tsaka politiko. Ito po ang kanilang scoop, ayan. At least dozen lawmakers have asked that their name be removed as authors of the resolution for fear of backlash. Yung resolution po, no, yung sinasabi nating resolution, magpa-file po sila na resolution diyan sa plenary, 'di ba? Resolution po 'yan na si VP Sara po ay i-impeach nila. Ito po yung pinakalaman o yung pinaka nasa dulo. Setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Yan. Ito po yung nasa hulihan. Now, be it resolved by the House of Representatives that Sara Z. Duterte, Vice President of the Republic of the Philippines, is impeached for culpable violation of the Constitution, corruption, other high crimes, and betrayal of public trust pursuant to Article 11 of the 1987 Constitution, and that the following articles of impeachment be endorsed to the Senate of the Republic of the Philippines by the House of Representatives in its own name and that of the Filipino people against respondent Vice President Duterte. Okay. Sabi po dito sa balita ng politiko, at least a dozen lawmakers have asked that their name be removed as authors of the resolution for fear of backlash. Okay. So sa madaling salita po, ayon po rito sa politiko, at least 12 congressman na po ang nagpatanggal bilang author. So may malawakan po talaga. Sagutin muna natin si Luistro, no? Sabi daw ni Luistro, hindi raw po totoo. Kasi sabi ni Pulong, nagtatatawag na raw po si Charis. O ipinagpapalagay natin na si Charis ay si Presidential son Sandro Marcos, no? Dahil may hawig talaga kay Charis. So nagtatatawag daw po si Charis para po makabuo ng 106 na boboto. Okay. Sabi po ni Luistro, hindi totoo yan. Hindi nagtatatawag si Sandro Marcos. In fact, ang katunayan, sabi ni Luistro, ako po, hindi tinatawagan. Kaya pinabubulaanan ko yan. Sa isip-isip ko naman, bakit ka pa kailangan tawagan? Ikaw nga namumuno para... ikaw nga yung namumuno sa committee ng House of Representatives na naghahanap ng ebidensya laban kay VP Sara. Tapos ikaw pa, tatawagan ka pa? Ikaw naman, Luistro, nagbobolahan naman tayo. Bakit ka po tatawagan, di ba? Samantalang, ikaw nga ang pinakapinuno niya na naghahanap ng ebidensya. Ibig mo sabihin, babaliktad ka? Ibig mo sabihin, nakakahiya naman na bumaliktad ka. Alam ka naman, tawagan ka pa, katulong ka nga ni Sandro Marcos na mangumbinsi sa mga congressman para bumoto sila. Pero ako naniniwala ako rito na may ganito talaga moves. Pero maaari din naman, alam mo mga tuso rin yung mga congressman, maaari pong nagpapataas lang ng presyo yan. Kasi biruin nyo, ayon po sa mga kalapulong din, no? Wala pong pinapangako ngayon na pera Pananakot ngayon, pananakot. Hindi po masaya yung mga congressman. Maaaring bumoto sila pero hindi po sila masaya. Alam nyo kung bakit hindi sila masaya? Panahon ni Martin, talagang ayon kay Tiangco, talagang matindi ang bayaran 150 million per pirma. 150 million ba? Okay.
Ngayon po tinatakot lang, eh. 'Pag hindi kayo pumirma, hindi ire-release yung GAA niyo. Isa pa raw pong panakot ayon kay Pulong, ha? Pag-iinitan kayo at kakalkalin ang inyong salin. Alam naman po ninyo, yang salin ayon nga po kay BBM mismo 'no, nung siya po ay, bagong, presidente. Hindi ko alam kung bagong presidente siya or, senador pa siya nung sinabi niya 'to. Talagang 'pag yung salin puwede talagang gamitin 'yan ng mga kalaban sa pulitika. Kasi kahit ano, puwede kang mahanapan talaga ng butas. Yan po ay batay sa karanasan po ni, Corona 'no, nung siya ay in-impeach nitong, mga senador. Okey, tama naman yun kahit na anong gawin mananaig pa rin yung katotohanan. Kaya lang siyempre kinakailangan po natin sagutin yung mga bintang nila lagi kaya pinagtiyatiyagaan po natin.